Diyos, magtiwala ka. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Hallelujah! Sabay-sabay po natin sigaw ang ating bagong cry sa wikang Ingles. In Christ Jesus, we agree that we have the victory in 2023. Sa Tagalog naman po, kay Kristo Jesus, tayo ay magkaisa sa tagumpay at panalo sa taong 2023. Hallelujah! Ilang tulog na lang at Pasko na. Naalala nyo ba nung mga bata pa tayo ay hinihintay-hintay natin ang Noche Buena kung saan tayo ay nagpupunta sa lolo, lola at doon tayo nagdiriwang ng Pasko. May masarap na mga pagkain gaya ng puto, bungbong, di ba? Puto, bungbong, bibingka at pansit ang sarap balikan. Kahit medyo marami na sa atin ang iba na ang sitwasyon ngayon dahil sa kabisihan ng mga tao, ay wala ng panahon upang bumisita sa mga kamag-anak at sa matatanda ng mga pamilya. But just the same, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pasko. Kahit hindi ka nagkaroon ng matibay na pamilya, ay nagpadala naman ang Panginoon ng kanyang bugtong na anak na sino man ang manampalataya sa kanya ay tatawagin niyang anak at mapapasama sa pamilya ng Diyos. Napakalaking pamilya po ito ng Diyos. Lahat ang sumasampalataya kay Kristo Jesus, tayo po ay kasama sa pamilya ng Diyos. Hallelujah! Kaya sabay-sabay po nating sineselebrate ang Pasko. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at sa inyong mga mahal sa buhay. Makilahok po kayo sa ating chat box, like, subscribe, and share. So, kamusta na po kayo? No? Matatapos na po ang taon at I pray at nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagsama ninyo dito faithfully na kayo po ay nanonood, nakikisa, kumokonek ito sa ating programang Thursday Celebration. Binabati rin po natin ang mga pamilya mula sa Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Central Families, Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and Region 12. Ganun din sa mga OFWs na kasama rin natin ngayon at sa ating mga global families. Kamusta na po kayo dyan? Salamat po no, sa ating mahal na sister na nag-graduate ng PTC from Malta. No? So, congratulations and thank you for finishing the course. Si Sister Lisa, okay? Ninyo, okay? So, thank you so much. Binabati rin natin ang mga first-time viewers po natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Makakatanggap po kayo ng masaganang pagpapala sa inyong panonood at pagsubaybay sa atin ngayon. So ngayon po tayo naman ay manalangin para sa ating bansa. Samahan niyo po ako sa pagtataas natin ng bansa natin sa Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy po namin itinataas sa iyo unang-unang iyong bansang Israel. Lord, we speak peace, Lord, ang kapayapaan sa Israel, Lord, at we pray, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang iyong
bansa, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makilala ka in a very special way. Kahit po yung mga Palestino, Panginoon, Lord, magkakapatid po sila, Panginoon. Nagmula sila kay Isaac at kay Ishmael. Lord, we pray, Panginoon, magkakasundo na po sila sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas ko rin po sa inyo ang church, Lord, ang mga tao, Lord, na nagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa katatagan ng mga followers mo, Panginoon. We also pray for global churches, Lord, yung mga naroroon sa misyon, Panginoon, sa iba't ibang lugar ng mundo. Lord, sila po ay mga magigiting at matatapang, Lord. We pray, Panginoon, mas marami pang tumapang sa church, Lord. Marami pang mas magiting sa church, mas maging magiting sa church upang magbahagi ng gospel o ng iyong mabuting balita, lalo na ngayon sa kapanahunan ng Pasko at bagong taon. Thank you, Lord, sa pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa Efeso, chapter 2, verses 4-5. Ngunit, napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit ituring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2 verses 4-5. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Ephesians chapter 2 verses 4-5. Ito po ang biyaya ng Diyos. At ito po ay regalo sa atin ng Panginoon. Tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil tayo tinrabaho natin to, pinagpaguran natin to, binuhos mo yung buhay para maligtas ka. Hindi po eh. Tayo po ay niligtas ng Panginoon dahil sa biyaya niya. So ito po ay isang napakalaking regalo ng Diyos sa atin itong Pasko. Kung walang regalong ito mula sa Panginoon, ang regalo ng biyaya o grace, ay wala rin tayong kalayaan. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. No? Dahil sa pag-ibig at habag at kabutihan ng Diyos, tayo ay nakapamumuhay na humahawak sa mga pangako ng Diyos. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Dati po kasi wala ka sa Panginoon, nakakulong ka sa mga tanikalan ng kaaway. Diba? Talagang pinapahirapan ang buhay natin, emotionally, physically, parang parating magulo. Minsan parang okay, pero mas maraming panahon na sumisingil siya at binibigyan tayo ng iba't ibang mga problema, binibigyan tayo ng ibang mga conflict, no? Para pahirapan lang ang sangkatauhan. Ang ibig sabihin ng grace ay the free and unmerited favor of God. Hindi natin deserve, pero binibigyan niya tayo ng biyaya. Yan po ang biyaya. Grace is the unmerited. Unmerited, hindi mo pinagtrabahuhan. Nabigay sa'yo, hindi mo deserve, binigay sa'yo ang grace ng Panginoon. Ikaw ay may pabor sa mata ng ating Panginoon at Ama sa langit, at wala nang makakabawi pa noon. Hindi na rin ito, hindi natin to deserve, no? O hindi tayo karapat dapat dito. Pero nag-decide po siya na ibigay ito sa atin, ibigay sa iyo. Even ngayon na nanonood ka, the grace of God is upon you. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ito po ay dinisenyo na ng Panginoon. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. 2 Timoteo chapter 1 verse 9. So, ang biyaya ng Diyos noong pa po yan, no?
Nasa atin na yun kung tatanggapin natin o hindi. Dahil hindi naman tayo ginawang robots ng Panginoon. Meron tayong sariling desisyon kung tatanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, ang mga regalo ng Diyos, kagaya ng biyaya ng Diyos. Nasa atin na po yan. Pero as far as I'm concerned, talagang tanggap na tanggap ko po yan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na niligtas niya ako dahil sa biyaya niya. Wala naman akong karapatang, maligtas, no? Pero ang Panginoon po ang nagligtas sa akin at sa iyo rin. Ang kanyang biyaya o grace ay sumagot na ng lahat. Ang bawat kasalanan, bawat puso ng puso natin, di ba? Bawat araw sinasagot ng Panginoon. Tandaan natin to, ang regalo ng Diyos ay regalo ng biyaya or grace. Regalo po sa atin ng Panginoon. Tatanggapin lang po natin yan. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo itong Paskong ito, itong panahon ng Pasko? Anong ginagawa niya pag nireregaluhan kayo? Siyempre, tinatanggap ninyo, di ba? Hindi nyo na inuusisa, ano ba to? Magkano ba to? Di ba? Hindi natin ginagawa yun. Tinatanggap lang natin, nagpapasalamat tayo. Ganon din po ang biyaya ng Diyos. Dumadating po sa atin yan, kagaya mismo sa oras na to, dumadating ang biyaya ng Diyos sa inyo, tanggapin nyo lang. Sabi nyo, thank you Lord sa biyaya mo. Alalahanin natin ang mga panahong ginawaran ka ng biyaya ng Diyos. Diba? Dati talagang walang-wala tayo sa Panginoon, pero nung nakilala natin siya, binigyan niya tayo ng mainam na buhay. Ang dahilan lang sa biyaya na ito ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung wala yung Pasko, wala rin ang biyayang ito. Sa Paskong ito, magbahagi tayo ng regalong biyaya ng Diyos sa iba't ibang tao, di ba? Lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ibalita mo sa Kanya. Kaya nga may Pasko ay dahil kay Kristo. Kaya tayo ay nagdiriwang. Amen. Ibahagi mo ang ibig sabihin ng biyaya. Libreng regalo na maaari nilang matanggap kahit nasa anong araw pa man, di ba? Kahit bukas, kahit anong araw, pwede mo matanggap ang biyaya ng Diyos. Sobrang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao dito sa mundo. Hindi ito maarok ng iyong pag-iisip. Kaya lang, hindi ito alam ng marami pang tao. Marami pang tao hindi nakakaalam ng pag-ibig ng Diyos. Akala nila ang Diyos ay masungit, ang Diyos ay parating nagpaparusa, nagpapadala ng mga salot, bagyo, sakit. Lahat yun ang concept nila sa Panginoon. Yun yung tinry na ginagawa ng Satanas maging concept natin sa ating Ama. Lalo na kung ang earthly father natin ay masungit at masalbahe, di ba? Ganun din ang concept natin sa Diyos. Hindi po totoo yon. Sinasabi po ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Nung Old Testament, medyo talagang dun lumabas yung mga disiplina ng Diyos. Dahil talagang pagkatigas-tigas sa mga ulo ng mga tao noon, di ba? Pero nung dumating po si Jesus Christ sa New Testament, siya ang nagdala ng biyaya ng Diyos. Binigay niya ang kanyang sariling buhay upang ikaw at ako ay maligtas. At sa pamamagitan niyan, tayo po ay nagiging anak ng Diyos. May relasyon ka na sa Panginoon through our Lord Jesus Christ. Amen? So manalangin po tayo para sa ating mga kapitbahay. Panalangin po natin sila. Mga kaibigan, kaopisina, kaklase, at higit sa lahat, sa ating pamilya, at mga katribo, yung mga kamag-anak niyo pa. Diba? So, panalangin natin sila, and then, when you have a chance to share, mag-share kayo, lalo na itong Pasko. Kung meron kayo ibibigay na hopya or konting regalo, then you can also share with them the love of God. Hayaan ninyo ang Pasko na ito ay magpahayag ng biyaya ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah! So ang unang hakbang sa ating pagtanggap ng biyaya ay ang pag-anyaya sa ating Panginoon Kristo, sa ating puso at buhay.
Ito po ay sa pamamagitan ng panalangin. Sinabi po sa Romans chapter 10, verses 9 and 10, Roma na sinulat ni Apostol Pablo, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay mananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga taga-Roma, chapter 10, verses 9 to 10. Praise God. But if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9 and 10. Ngayon po may pagkakataon tayo, no? Bago matapos ang taon, na anyayahan natin ang Hesukristo, ang ating Manasukristo sa ating puso. Gawin natin yung puso natin sabsaban. Doon siya mapapanganak sa ating puso. Lalago ang ating buhay pagkasama natin ang ating Panginoon. Sasama na rin po ang banal na Espiritu na nagdala sa inyo sa programang ito, sa pakikinig ninyo, sa panonood ninyo. Hindi po aksidente. Ninanais ng Panginoon na ikaw ay mapasama sa kanyang malaking pamilya at sa kanyang biyaya. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon at pag-anyaya sa Kanya sa ating mga puso. Sabihin niyo, Ama, sige po, malakas po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na ito, ako po ay pinapahayag ko sa aking bibig mula sa aking puso na ikaw, Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli at buhay magpakailan paman. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo sa akin. Ako'y natagpuan mo, Panginoon, sa mga sandaling ito. Salamat po, Diyos. Sulungan niyo po ako sa aking pang-araw-araw na pamumuhay, na makilala ka, magbigay luwalhati sa iyo sa pamamagitan ng buhay ko, sa pagbabago ng aking buhay. Thank you, Lord. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. 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 Kung ginawa mo yan, congratulations sa araw na to. Inilista ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. At ikaw ngayon ay certified na anak ng Diyos. Dahil tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, na nalig ka sa Kanya, sumampalataya ka na siya ang Diyos na nagkatawang tao. At tayo siyang nagligtas sa atin. Congratulations. At nais ka naming padalan ng New Testament Bible. Kung wala ka pang Bible, padadalan ka namin ng New Testament Bible. Libre po yan. Regalo din namin yan sa iyo. Isulat mo lang iyong address sa chat box or sa ating website. Pumunta ka sa Jesus Christ Saves Global Outreach, jcsgo.com. Diba? So, madali lang pong puntahan ng ating website, ilagay mo doon at i-deliver po namin sa inyo ang inyong Bible, New Testament Bible. At doon mababasa mo ang istorya ng buhay mo, lalo na kung mag-uumpisa ka sa Book of John or sa libro ni Juan. Doon na-explain anong nangyari sa'yo ngayon. Naramdaman mo ba ang kapayapaan ng Diyos? Amen. Dahil dyan ay binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na mamuhay para sa Kanya. Ikaw ay pagpalain niya at bigyan ka pa niya ng marami pang mga pabor at biyaya. God bless you and congratulations. So tutuloy na po tayo ngayon sa isa pang regalo ng Diyos sa atin, ang Baptism of the Holy Spirit. Ang Baptism of the Holy Spirit, ito po yung nagpapalakas sa atin. Ang banal na Espiritu, He is the present Godhead sa ating mundo ngayon, sa ating buhay. Siya po ang present Godhead. Natapos po ang panahon ng Diyos Ama. Okay? And then dumating po ang Panginoon Kristo. Natapos pang misyon ng ating Panginoon Kristo. Siya ay bumalik na sa langit. Tinapos niya yung misyon dito sa lupa. Ang pagliligtas sa atin, restoration,
and redemption, binawi niya tayo, pinagbayaran niya tayo. Ano yun, pag naisasangla, ikaw ay natutubos, tinubos tayo, kaya ang tawag natin sa Kanya, manunubos. Tinubos ka niya mula sa kamay ng kaaway, tinubos ako, tinubos tayo mula sa kamay ng kaaway. At dahil dyan nung umakyat siya, hindi naman niya tayo pinanatiling mag-isa, di ba? Pinababa niya ang banal na spirito upang tulungan tayo kasi alam ng Lord, marami pa tayong mga haharaping mga giyera dito. Marami pang mga problema na haharapin ang tao. Kaya sabi niya, bababa ang banal na spirito para tulungan kayo. The Holy Spirit is the helper, the comforter, the wisdom, di ba? Yan ang binibigay sa atin ng banal na spirito. Sabi po sa Matthew chapter 3 verse 11, "As for me, I baptize you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Ang nagsasalita po dito si Juan Bautismo, sinabi niya, dadating siya na magbabautismo sa inyo ng banal na spirito upang kayo ay maging malakas, di ba? Upang kayo ay, hindi parating lulugo-lugo, di ba? Ang buhay ninyo ay maging kagaya ng apoy na naglalagablab sa Panginoon. Amen. Sabi po dito, binautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi, ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. So, babautismohan tayo sa banal na spirito. And then, meron din pong scripture na naglalahad, "Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit." Ephesians chapter 5, verse 18. Okay? Huwag kayong maglalasing, lalo na itong Pasko na to, bagong taon, dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Efeso chapter 5, verse 18. So, yun po ang habilin sa atin. No? Hilingin po natin yung pagpupuspos ng banal na spirito. Sinabi na ng Panginoon yan, Hesukristo, mangyayari po yan sa atin. Amen. So, paano tayo makakatanggap ng overflow ng Holy Spirit sa atin? Kanina, nung tinanggap nyo ang Panginoon sa puso ninyo, kasama na pong Holy Spirit doon. Ngayon, hinihiling po natin, mag-overflow siya. Mabaptize tayo, mapuno tayo, di ba? Mapasailalim tayo ng kapangyarihan ng banal na Spirito. Amen. Thank you, Lord. So, we will call forth and hilingin po natin na, Lord, let this overflow come from my heart, from my spirit. Lord, gusto ko po ng kapangyarihan mo para ako'y makaharap sa mundo, sa mga problema, sa mga, challenges sa buhay ko. Minsan, araw-araw may challenge. Kung wala ang banal na spirito sa atin, talagang mahirap po, matatalo tayo. Diba? Sa dami nating nababalitaan, pumaplak na yung mga tao. Yung iba, ano nang ginagawa sa buhay nila. Hindi nila makayanan ang mga laban sa mundo. Subalit, ang gano'n na lang ang kabutihan ng Panginoon, gano'n na lang ang biyaya niya, na binigay niya sa atin ang kapangyarihan ng banal na spirito. So, ang bawat Kristiyano, bawat follower of Christ, dapat po meron tayo nito. Ito po ay exclusive for the followers of Christ. Yung mga tumanggap kay Jesus Christ ay binibigay din niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, paano natin matatanggap yan? Una, i-desire po natin, naisin natin, i-desire natin. Kung iba sa iyo, nagde-desire ng Lord, bagong cellphone ko sa 2024, di ba? Yun yung parating iniisip nyo. Or itong dinidesire ko, ganyan, ganyan. Lalo natin i-desire ang baptism ng Holy Spirit sa buhay natin. That's the best thing that can happen to us. Amen. This 2024, hindi natin alam kung anong haharapin nating mga sitwasyon, pero kung kasama mo ang Holy Spirit, meron kang laban, meron kang kasangga. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. So, una, i-desire natin. Pangalawa, i-surrender po natin lahat yung kaibutura ng ating buhay mula sa ating pagkabata, di ba? Marami tayong na-experience, marami mga negative things ang nangyari sa atin, nakasiksik dun sa loob natin. Minsan po, ito yung naghihinder, hindi tayo nagpapatawad.
masyadong nasugatan yung puso natin, ayaw nating mag-heal, di ba? Parating kumukot-kot-kot yung sama ng loob. Pag may naiisip kang tao, kumukulo-kulo ka, di ba? Parati tayong judgmental. So, mga bagay-bagay na to, isa naghihinder sa pagkilos ng banal na spirito sa ating buhay. Amen. So, una, desire natin. Pangalawa, surrender po natin lahat. Lahat, sabi mo, Lord, sagarin mo na. Ayoko na magtira pa sa loob ng puso ko ng mga latak ng sama ng loob. Kaya nyo yan. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Pagkatapos po, magpipray ako and then maglalagay ang Panginoon ng mga syllables sa pag-iisip nyo sa puso nyo. Ilalabas nyo lang po. Ang tawag dyan ay prayer in the Spirit. Manifestation of the Holy Spirit. Matututo tayo mag-pray in the Spirit. May lingwahe ka na hindi mo alam. It's a strange language sa iyo, foreign language sa iyo. Hindi mo alam salitain, pero nakakasalita ka, no? Pwedeng Italiano, pwedeng Kastila or Chinese or whatever. Pwede ding mga tribal language ang ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Para na sa ganun, may prayer ka pangsangga sa kalaban. Malayo pa lang, nagpe-pray ka na, then may pangsangga ka sa kalaban mo. At yan po ang prayer in tongues. Okay? Sino mang mabaptize in the Spirit, then may kasama po tayong prayer in tongues. Amen. So, gagawin po natin yan as a child with childlike faith. Tanggapin po natin, kailangan po natin to. Yung prayer in tongues, ito po yung prayer na hindi naiintindihan ng demonyo. So, habang nagpe-pray ka, hindi niya maintindihan. Sabi niya, makaalis na nga dito. Hindi ko maintindihan ng pinagsasabi nitong Kristiyanong ito, di ba? So, aalis na po siya. Kasi nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng bigas, bigyan mo ako ng ganito, naiintindihan niya. Minsan lalong nawawala yung bigas mo. Lalong nawawala yung ninanakaw pa niya yung mga biyaya mo. Pero when we pray in the Spirit, hindi niya maintindihan. So, that's power. Amen. Power po ito na binibigay sa atin ng Panginoon para sa mga followers of Christ. If you're a follower of Christ, you're entitled to this magnificent power na binibigay sa power prayer po ito. Pang araw-araw nating magagamit sa ating buhay. Nga mapapamana nyo na to sa inyong mga anak at sa mga apo. Okay? So ready na po ba kayo? Tayo pa iludulog sa Panginoon. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon at nanaisin natin na magkaroon ng baptism of the Holy Spirit, overflow, ang ating prayer language ay ma-release, okay, sa araw na ito at magkaroon tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Magkakaroon din tayo ng prutas ng banal na Espiritu at kanyang mga kapangyarihan. Amen. Praise God. So kung nais niyo po yan, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, naririto po ako, Panginoon. Sinosurrender ko, Panginoon, lahat ng buhay ko sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. At Lord, wala po akong may tatago sa iyo, Panginoon. Lord, lahat ng kaibuturan ng aking puso, hayag sa iyo. Lord, binubunot ko na po, inaalis ko na po lahat yung mga sama ng loob ko na nakimkim ko sa aking puso, naglakat na doon, Lord. Nagsangasangan na yung mga sama ng loob ko doon, Panginoon. Today, Lord, sino-surrender ko po ito sa iyo. Mula sa aking pagkabata, mula sa pagsilang ko sa mundong ito, Panginoon, ay dumilim na ang aking paligid, Lord. Wala akong mabuting nakita sa aking paglaki. Lord, sino-surrender ko po lahat. Sige po, surrender nyo kung ano yung personal ninyong mga na-experience sa inyong buhay, lalo na hindi ka nais-nais, di ba? I-surrender nyo sa Lord. Parang sa ganun, maklear yung puso natin at makadaloy ang banal na spirito sa ating buhay. Amen. So after surrendering, then i-desire po natin, Lord, dinidesire ko. Sabihin nyo, kayo mismo, Lord, dinidesire ko ang baptism of the Holy Spirit, the overflow of the Holy Spirit sa buhay ko. Lord, dinidesire ko din magkaroon ako ng prayer language ng tongues. Lord, marinig ko ang syllables na nabibigay mo sa akin. Ito ay sasabihin ko at ito ay magde-develop into a prayer language. Lord, salamat po, Lord, na kagaya nung maliliit na bata, nag-uumpisa sila sa da. Pero habang lumalaki sila, Lord, ay dumadami din ang kanilang mga salita at
lengguwahe. Lord, wala pong imposible sa iyo. Amen. Praise God. So tayo po ngayon ay mananalangin na for your baptism of the Holy Spirit. Taas lang po yung kamay niyo at sumabay po kayo sa panalangin. Sabi niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, Dear Lord Jesus, ninanais ko na mabaptize ako in the Holy Spirit. Sinosurrender ko po lahat, Lord. Wala po akong maitatago sa inyo, Panginoon. Today, Lord, sinosurrender ko lahat ang sama ng loob ko, lahat ng mga takot ko, lahat ng mga judgments ko, Lord, lahat, Lord, may emotional burdens ko, Panginoon, sinosurrender ko po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Makakatanggap po ako ng aking prayer language. Bago matapos ang taong ito, Lord, meron na akong prayer language. Ako po ay anak ninyo. I'm a follower of Christ. So Lord, binibigyan mo ako ng entitlement na yan, Panginoon. The prayer language or prayer in tongues. Hallelujah. So maghanda na po tayo. I will pray for the baptism of the Holy Spirit. Kahit po nasa internet tayo, walang problema. Walang problema dahil wala pong imposible sa Diyos. Kayo po ay kilala ng Panginoon. Darating po ang kapangyarihan ng Diyos kung saan kayo naroroon. Hallelujah. Taas yung kamay niyo. Sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord. Hindi mo pinagkait sa amin ang baptism of the Holy Spirit. Lord, the Holy Spirit will overflow, Lord, in our lives in the name of Jesus. Now receive the Holy Spirit. In the name of Jesus, receive that power of the Holy Spirit. Let it overflow sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. At kung meron kayong mga syllables na nilalagay sa isip nyo, puso nyo, ilabas nyo lang sa inyong bibig. Whether it's la, 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 la. Sige, huwag kayo mahiya. La, lakasan po ninyo. La, 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 da, 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 da. Kung ano po ang mga syllables yan, ilabas nyo. Kailangan nyo po yan. Habang tayo nasa mundo, maharap tayo dito sa kadiliman, tayo po ay kinakailangang meron tayong tulong mula sa banal na spirito. Actually, this is a weapon of warfare against the enemy. Salamat po, Panginoon, sa mga nakatanggap ngayon ng baptism of the Holy. I-practice nyo po yan, no? Bago kayo matulog, bukas sa umaga. Practice nyo. Pasalamat po tayo sa Panginoon at nakatanggap kayo. Lord, we thank you, Lord, sa bawat nakatanggap ng baptism of the Holy Spirit today. Hallelujah. Congratulations po. Gamitin niyo po yan araw-araw. Thank you po. Thank you, Lord. Hallelujah. Diretso na po tayo sa prayer for healing. Kung meron pong mga may sakit sa inyo, ang pangako po na isinulat sa Jeremiah 33 verse 6, Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Ngunit, pagagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ang Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Jeremiah 33 verse 6. Alam niyo po, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Sa English, 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Hallelujah! Sa pamamagitan ng mga sugat ng ating Panginoon sa Kristo, by His wounds, we have been healed. Sa sugat na to, tayo'y pinagaling ng Panginoon. Kung sino man ang may sakit sa inyo, tayo po ay magtiwala sa Diyos na pagagalingin ka sa araw na to. Kahit anong sakit mo, cancer, tumors, hypertension, kung ano man ang mga sakit mo, may kagalingang katumbas yan. Pinagbayaran na yan ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Taas mo mga kamay mo, tayo pa'y mananalangin. Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng aking kaibigan, ng aking kapatid. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, we claim, Lord, that healing, Lord, na sa pamamagitan ng mga sugat mo na tinamu mo sa krus ng Kalbaryo, kami nagsigaling. Lord, we apply, Lord, the word of God, Lord, sa kanilang mga katawan. Thank you, Lord, na ikaw po ang the great healer, ikaw ang manggamot, Panginoon. Lord, we
thank you, Lord, na may pinapagaling ka, Panginoon. Lord, yung mga goiter ngayon ay natutunaw in the name of Jesus. Lord, yung hypertension, Lord, nagkakaroon sila ng normal blood pressure, Lord, yung mga kidney trouble nila, Panginoon, Lord, madedetect agad, Lord, yung mga liver nila, Panginoon, I speak health to their liver, O God, mga atay nila, Panginoon, ay maging maayos, maging mainam, Panginoon, even yung circulation ng blood nila, Panginoon, sa buong katawan, Panginoon. Lord, I speak healthy blood, Lord, healthy blood cells, Lord, para sa bawat nakikinig ngayon na nangangailangan, Lord, ng maayos at healthy blood cells, O God, the cells, Lord, buong cells nila sa katawan nila, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, yung mga panginginig, Panginoon. Father, I speak peace, Lord, yung sa mga nanginginig, yung mga Parkinson's, Lord. At Lord, ganun din, Lord, sa mga may Alzheimer's, Panginoon. In Jesus' name, touch that brain, Lord. Touch their body, Panginoon, Lord. Thank you, Lord, for normal chemical transactions, Lord, sa kanilang katawan, Panginoon. Ganito yung electrical things nila sa kanilang katawan, Panginoon, maging normal. Ang flow ng electrical energy, Lord, sa kanilang katawan, maging normal, Panginoon. Salamat po, Diyos. Wala pong imposible sa iyo. You are our creator, Lord. Ikaw ang gumawa sa amin, Lord. Meron ka pong mga spare parts dyan, Lord, sa tahanan mo. Panginoon, we're asking for spare parts, Lord. Spare parts ng kidneys, spare parts ng liver, Lord, kung anong mga kailangan ng mga nanonood ngayon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Let the gift of faith, Lord, operate in them. The gift of grace, Lord, and favor operate in them. Salamat po, Diyos. Wala po kaming magagawa, Lord, kundi magpasalamat sa iyo. We receive that healing, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Receive your healing today. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Yung mga hindi nyo po nagagawa dati, gawin nyo ngayon. Kung di nyo na iikot yung nalalagay sa side yung leeg nyo, ilagay nyo po dahan-dahan sa kaliwa at sa kanan. At itaas nyo yung inyong mga kamay. Kung dati hindi kayo nakakataas ng kamay nyo, ng braso nyo, itaas nyo po dahan-dahan. Yung mga paa ninyo, i-move nyo hanggang makalakad na kayo ng maayos. Yung mga talampakan ninyong sumasakit, medyo ilagay nyo na po sa sahig, dahan-dahan, para lalo po kayong gumaling. Yung iba sa inyo, tatakbo na. Yung iba sa inyo, lalakad na. Okay? Makakapasyal na kayo itong Paskong ito. Tuloy-tuloy na po tayo sa generous giving. Ito po yung pagkakataon kung saan tayo nakakapag-invest sa kaharian ng Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Unang Timoteo chapter 6 verse 18. Salamat po sa Panginoon. Meron tayong pagkakataon na mag-share, magtanim na sa gawain na to ng Thursday celebration. Okay, napakalawak na po ang inaabot ng programang ito. And you're part of this. Marami pong salamat sa partnership nyo sa gawain natin dito. So, meron po tayong mga giving modes, no? Sa generous giving, pwede po kayong maghulog sa the Minister of JCSGO. Tignan niyo yan sa computers ninyo. Hanapin nyo China Bank, the Minister of JCSGO. Ang ating pong account is 113000005605. Okay, pwede kayo mag-bank transfer dito po through China Bank. Okay, meron din po tayo sa Metro Bank. Ang ating pong account is the Minister of JCSGO 473-3473-7383. 26. Okay? So, pwede po kayo magbigay through the Metro Bank. Ganun din po sa Union Bank. Meron po tayong account dyan, the Minister of JCSGO 0001500284404. So, kung gusto nyo mag-transfer, hanapin nyo lang po ang account natin dyan. And the most popular of all is the GCash. Okay? So, GCash, pwede po nating
magbigay doon sa GCash sa pangalan po ng isa sa ating mga accountants na si Gary Tolentino. Okay, mapapagkatiwalaan po siya. Okay, so ito pong account na to exclusive for our Thursday and Sunday celebrations. Ang number po natin sa GCash, 0915064746. Okay, 0915064746. So, exclusive po ito dito po sa ating programa and pag Sunday. So, thank you so much sa pagiging partners ninyo sa ating Thursday celebration program at sa Sunday services celebrations po natin. Nais nating batiin ulit ang mga nagtapos ng PTC noong nakaraang December 14 sa JCSGO at Dome. Okay? Napakaganda po ng graduation. Ang dami po. Tingnan nyo, almost 98 ang nag-graduate. Okay? And congratulations po para sa iyo. Dalawa ang nanggaling sa Global, si Pastor Angel Tandok from London at si Pastor Lisa Nino from Malta. Diba? Imagine, dumating po sila. Ang schooling nila ay by online, pero ng graduation po nandito sila. Congratulations po sa inyong lahat. Maghintay na lang po kayo ng announcement sa next school year natin ng Pastoral Training Course exclusive for Jesus Christ Saves Global Outreach, mga gusto pong magpastor. Patuloy po nating ipanalangin ang Israel. Araw-araw po sa inyong pagkain, huwag niyo pong kalimutan na i-bless ang Israel. No? So, sumama po tayo sa mga prayer groups, sa mga cell groups natin. Ipagpapray nyo rin po ang Israel. Pag Sunday celebrations nyo, ipagpray nyo pa rin po ang bansang Israel. Yan po ang bansa ng ating Panginoon. At kung sino man ang magpe-pray sa bansang Israel, pagpapalain din ng Diyos ang ating bansa. Thank you, Lord. So, yan po ang tawag po natin yan, panalangin sa hapagkainan para sa Israel at Pilipinas. Thank you, Lord. Ayan po. And of course, no, ang Project 2540 sa Sunday na yan, December 24, 9 a.m. Sunday. Okay? So, hanggang ngayon po tumatanggap pa kami ng mga donations ninyo, mga good clothes, di ba? Luma pero malinis naman po dahil pamimigay din po natin yan, mga toys, di ba? Pwede rin pong cash, bigas, mga canned foods, di ba? Mamimigay po tayo sa mga less fortunate na mga sa kapaligiran po natin. So don't miss this opportunity. Before Sunday, ibigay nyo na po para i-impake pa po namin yan, titiklop pa, aayusin pa, para pag na-receive po nila, maayos naman at maganda. Para sa ating prayer march and praise festival, naku, ilagay nyo na sa kalendaryo nyo, huwag nyo i-miss to ha. December 30, assembly dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Assembly time po natin is 2 p.m. Okay, ito po ay magmamarch tayo around the perimeter of the church and then pagpasok po natin pabalik sa church, tayo po ay magpe-praise and worship. Walang humpay na praise and worship. Uunahan na po natin mga paputok ng mga quitties at mga fireworks. Minsan nakakasakit pa sila. Pero unahin na natin po. Pupunuin na po natin ang langit ng mga praise and worship galing sa Pilipinas. So, this will be a very significant time for all of us, lalo na tayong mga nagtitiwala sa Panginoon. Warfare po ito, praise and worship festival. At dito rin po nananalangin tayo para sa ating bansa. Okay? At dito rin tinatawanan natin yung mga pangalan ng bagyo. So bago pa sila dumating, pinagtawanan na po natin. And of course, wag po kayong makakalimot sa Sunday. Iniimbita ko po kayo sa ating Sunday on-site celebration. No? Walang iba kundi dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach. 9 a.m. ang ating address po. Madaling hanapin. 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Ulitin ko po yung address natin. 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City at 9 a.m. Ma-witness nyo rin ang ating Project 2540. So, ang bilis-bilis po ng paglipas ng panahon. Ngayon po tayo ay magsasara na muna sa panalangin hanggang sa susunod na Huwebes. Magkita-kita po muli tayo. The Lord bless you and
keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, maraming salamat, Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Mga Bilang chapter 6 verses 24 to 26. Panginoon, maraming salamat, Lord. And the rest of the days ng December 2023, hayaan mo, Panginoon, makapag-renew kami ng relasyon sa iyo, Panginoon. Mapalapit ulit mga puso namin sa iyo, Panginoon. Magtiwala kami sa iyo, Lord, na nang higit pa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, ang bawat nanonood sa atin ngayon, mga nasa overseas, Panginoon. Palain niyo po sila, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng aliw, Panginoon, sa kanilang mga puso, na ikaw ang sumusubaybay sa kanila. Salamat, Lord. Pagpalain niyo mga elderlies namin, ang mga young people namin, ang mga paslit namin, Panginoon, ang mga business people, Panginoon, paunlarin niyo po sila, Lord. Lord, yung church, Lord. Lord, paramihin mo ang church, Panginoon. Marami pong mga tao, Lord, na magnanais na mag-attend ng church, Panginoon. Lord, makarinig ng iyong salita, Panginoon, makapuri sa iyo, Lord, from our hearts, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord, and we give you the praise, the honor, and the glory which you alone deserve. Thank you, Lord, sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. God bless you at bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na't sumamba sa presensya niya. Jesus, wala nang iba. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Tagumpay magpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat, O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat, O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na,
Lumampas sa presensya niya.